Hello, magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga po. Yung mga nagpapadala po sa akin ng message na isang bala lang ako. Right, go ahead. Tapos, ito pa lang si NBI Chief Cybercrime Unit, Vic Lorenzo. Magandang umaga sa iyo. Ang chismosong NBI, Vic Lorenzo. Taga Green Meadows ka pala, inutil ka. Ikaw may kagagawa nito, pinagkaisahan nyo si Francis Leo Marcos. Inciting to sedition in social class. Bakit? Nag-revenge ba sa mga mayayaman si Francis Leo Marcos? Inciting to sedition in social class to disturb the public. He's only encouraging kung sino yung mayayaman na kapitbahay kung gusto niyong tumulong. There is no inciting to sedition. Chismosong NBI ka, gawin mo trabaho mo. Pinilit mong i-convict si Francis Leo Marcos. Anong klaseng NBI ka? Kaya pala kinukutsaba mo yung mga journalist na bias. Panay ang interview mo sa mga bias na journalist. Mga ayaw kong magmura. Anak ng teteng punyemas kayo, inutil. Akalain mo yan, taga Green Meadows ka pala eh. Tapos sasabihin mo, inciting to sedition in social class. Do you know what does that mean? Inciting to inflict an act of hate against the rich. Did you see any hate from Francis Leo Marcos to hate his neighborhood? He never provoked anything to be incite to sedition. This person, Mr. Francis Leo Marcos, chismosong NBI ka talaga. Akalain mo, broadcast in the radio, broadcast anywhere, dahil cybercrime ka? Cybercrime Unit? That's bullshit. Inciting to sedition in social class. There are several forms the crime of sedition under of the revised penal code, one of which is to rise publicly and tumultuously by means of force, intimidation, or by other means outside of legal methods to inflict any act of hate and revenge against private person or any social class, or despoil any person of his property for any social end. I never seen any hate from Mr. Francis Leo Marcos when he do the video into this neighborhood. He is the resident of Green Meadows and he has right to do the video anywhere. Man, nakakagalit kayo. He has right to do because he is paying the dues of his communities where he used to live there in Green Meadows. So you are one of the officer of your community in the Green Meadows. That's why pinagkaisahan nyo si Francis Leo Marcos. Sasabihin mo pa, social class, inciting to sedition. I haven't seen any hate from Mr. Francis Leo Marcos to his neighborhood. He never provoked anybody into his neighborhood. He just only encouraged people if they can help to this pandemic crisis of COVID-19 to help the community. Masama ba yun?
Ngayon, pinagkaisahan nyo. Chismosong NBI ka. You should be out of your practice. Napaka-chismoso mo. Tatawagan mo lahat ng radio broadcaster ng puro mga bias. Inutil kayo. Anak ng teteng. Punyemas kayo. Akalain mo yun? Taga Green Meadows ka pala? Good morning. Good morning. Gets mo, mahal kita. Good morning, Annalyn from Switzerland. Good morning. So, akalain mo yun? Itong chismosong NBI na ito pala, taga Green Meadows. Anak ng kamote, oh. Kaya pala pinipilit mo inciting to sedition in social class, inflict and hate against to the rich people. I never see any hate from Mr. Francis Leo Marcos. He only encouraged, yung mga mayayaman dyan, gising kayo. Pwede ba kayong tumulong? That is not disturbing the public. And whatever he do, he did not even disturb the government for giving away what he wants to give to the people. Please go back to your school. What is the inciting to sedition against rich if he did not even revenge? Wala siyang kagalit. There is nothing inciting to sedition about the social class. Anong klaseng NBI ka? Chismoso. You supposed to be the chief of chismosong NBI. Ikaw na yung pinaka-chismosong NBI. Tatawagan mo yung mga bias na journalist. Mga bias kayo. Mga leche. Inutil. Mga inutil kayo. Anak ng teteng, punyemas. Hindi nyo ba alam ang ginagawa nyo? Pinagkaisahan nyo yung tao. Kayo pala may gawa niyan eh. Tapos sasabihin nyo, a lot of crimes. Prove it! Inciting to sedition. He never have a hate from his personality to hate his neighborhood. He only encourage the neighborhood to help if they can. And if you cannot give a help, just shut the fuck up. Norbels, Makmak. Hello everyone. Shout out to each and everyone. So kaya ikaw, Chief NBI Cybercrime Unit, Division of NBI National Bureau of Investigation, how scum you are. You degrade what is the NBI. You degrade who you are. Inciting to sedition in social class. I never see. Prove it. If Mr. Francis Leo hate his neighborhood, he pay his dues and he has right to go around to his neighborhood because he is the resident of this said Green Meadows Rich subdivision. You do not have right to condemn whoever the residents of that subdivision. And he never mentioned any name. As I see and review the video, he never mentioned any name of whoever residents of that subdivision. There is no such inciting to sedition that you will keep talking about. Inciting to sedition in social class. Fuck you all. Social class. Kaya na mga mahihirap, ganun ba? Dahil naiinggit kayo. Dahil si Mr. Francis Leo Marcos lang ang pwedeng tumulong. Silang ang nakagawa niyan. Sa buong mundo, I admire this person for being he is. And whatever case you put in him, that is your story to make. You degrade the NBI, Mr. Vic Lorenzo. Kaya pala lahat ng mga interview mo, puro mga bias. Puro mga bias na reporter. Mga journalist, ika nga. Pero mga bias, lahat kayo, inutil, anak ng teteng, punyemas. Akalain mo yan. Taga Green Meadows ka pala. So, sa Green Meadows, kayo ang may pangalanan. Kung sino man ang mayayaman sa Green Meadows, man,
Hindi nyo dapat gawin niya sa isang taong tumutulong. Dapat ay magpasalamat pa kayo. Dahil merong isang Francis Leo Marcos na tumutulong sa kanyang mga kababayan. Kahit mga frontliners, mga police officers, binibigyan niya ng pagkain. Ikaw, NBI na chismoso, may ibinigay ka ba sa mga frontliners? Bakit hindi kita tatawagin chismoso? You know that is the confidential information under your custody. Ipangangalandakan mo, hindi kanya yung bahay, hindi kanya yung sasakyan. That is gossiping. Dapat hindi ka nag-NBI, dapat nag-reporter ka din na chismoso. That is a very confidential. Kahit pa naka-under custody of the NBI, in your custody, you don't have no rights to disclose to whoever what is the status of this person under your custody. Unless he is under oath into the court in the front of the judge. And you have no rights. I don't care if you're the NBI. You degrade the NBI. And I'll tell you again, the fingerprinting of Mr. Francis Marcos has been in the NBI since when he got the passport. And now you retake the fingerprinting of him. What is that for? What kind of National Bureau of Investigation you have? And what kind of cybercrime unit do you have? You don't understand what is the inciting to sedition in social class. He never disturbed the public to revenge his hate because he never been hate. I never seen to this person that he hates his neighborhood or anyone. Each and every one of you are the one who hates Mr. Francis Leo Marcos. What kind of National Bureau of Investigation? Man, nakakainit kayo ng ulo. Pinagkakaisahan niyo yung tao. That is not right. Dahil ba mo na mas maganda yung isang pilantropo, pinainan nyo lahat ng kung ano ikakaso nyo. Lahat ng kaso, ilagay nyo patong-patong. Pero I don't buy it. Like I'm telling you, I am not the supporter of Francis Leo Marcos. I have nothing to do with this person. But I admire him for his advocacy, giving help to the community. Hindi nyo ba maintindihan yon? Yung nga binibigay ng gobyerno, ninanakaw pa ng mga ibang taong nasa gobyerno, mga barangay tanod, kapitan, even mayor, even congressman. Aminin ninyo yan. Hindi nawawala yan sa lipunan ng gobyerno, mga korupsyon. Tapos ngayon, may isang taong lumabas na inggit kayo, gagawa nyo na kung ano, no? Ichichismis ninyo. Hindi pa ba proven nyo na namigay siya ng ilang toneladang bigas para lang makalipas ang paghihirap ng ating mga kababayang nangangailangan? Anong klaseng puso meron kayo? Ha? Vic Lorenzo, isipin mo yung ginawa mo. Man, napaka-chismoso mo. Kaya pala, ang galing mo sa interview eh. Hindi kanya yung bahay na yon, hindi kanya yung sasakyan. Inciting to sedition in social class. Social class, dahil social kayo? Mayaman kayo? Ha? Mayaman kayo? Man, yan ang hirap sa inyo sa mga mayayaman. Mamamatay din kayo kahit anong yaman ninyo dito sa mundo. Tandaan nyo, pagtuwid ng paa nyo, pare-parehas tayo. Hindi ako tumitingin sa mayaman kay mahirap. Tinitingnan ko ang katotohanan, ang tamang batas para sa taong pangkarapatan pantao. Pero hindi nyo binigyan ang karapatan pantao si Francis Leo Marcos dahil kinondenan ninyo kung ano-ano pinatong na kaso nyo sa kanya. Uulitin ko pa ba kung bakit siya nakakuha ng passport? Bakit yung binibigyan siya ng trafficking? Human trafficking? May mga proseso yan. Alam nyo naman yung batas. Nag-aral ka ng law. I don't care what kind of law that you study for. But sasabihan mo, citing to sedition in social class.
Do you know what is the meaning? I never seen any hatred from Mr. Francis Leo Marcos. He only say in God wills, in his advocacy is to help. There is nothing to help into the community. Nainggit lang kayo. Saka hindi pa nga nahahatulan, hindi pa nahahatulan sa hukuman kung ano na pinagsasabi nyo. That is a confidential information. Even though the criminal, you cannot disclose to the public. If you know what is the law, that is a confidential information ng nasasakdal by law. Man, I cannot understand what kind of mind you have. Napaka-chismoso mo. And B.I. Vic Lorenzo. At saka yung Consulate Diaz sa France. Pakitingnan nyo ito si J.R. Balico. Wala yan sa inyong database. Kang isang Pilipino wala sa database. Ibig sabihin noon, wala siyang proper documents to stay in France. Kaya ikaw, J.R. Balico, bago ka mangutya ng iyong kapwa-tao, tingnan mo muna ang sarili mo kung sino ka. Hindi mo kayang pantaya si Francis Leo Marcos. Dahil siya ay nag-iisa, kahit siya ay isang tawag nyo na kabayo, pero mas gusto ko pa mukhang kabayo kaysa mukha ninyo. Dahil may puso si Mr. Francis Leo Marcos. Hindi katulad nyo, ang puso nyo ay wala sa katawan nyo. Ang puso nyo ay nasa impyerno. J.R. Balico, ako ang puntahan mo dito sa Amerika. Magkasubukan tayo. Kung ano-ano sasabihin mo, bakla si Francis Leo Marcos. Bakit? Sinubuhan mo ba ang titi niya? Bastos ka talaga eh. J.R. Balico, maghinay-hinay ka kung ano sinasabi mo. Dahil wala kang proper documents dyan sa France. Wala ka sa database ng Consulate Embassy ng Pilipinas. Kaya huwag ka masyadong magyabang. Huwag mong yabangan yung tao dahil hindi kanya inaano. Tumutulong lang si Mr. Francis Leo Marcos. I have nothing to do with this person but what I see. Kailangan niya ipaglaban ang kanyang karapatan. Ako, naandi dito, pinaglalaban ko ang karapatang pantao dahil hindi ko nakikita ang kabutihan ng gobyernong NBI. You degrade yourself. I can't believe inciting to sedition in social class that is to revenge the hate to the rich people. But I never see any hate from him. He only wants is if someone, the richest, to help the community if they can. And if they cannot help, just be it. Hello, good morning, Michaela. Good morning to all of you. Good morning. Good morning, each and everyone. Sorry, I'm just kind of like screaming, but it is a matter of how the way of the, I don't understand how they handle this. I cannot believe it. I really cannot believe it. I wish I am there in the Philippines. Kung nandito na lang ako sa Pilipinas, Mr. Vic Lorenzo, papaimbestigahan kita. Ako mismo magpapaimbestiga sa'yo. Dapat iniimbestigahan ka, Mr. Vic Lorenzo eh. Di ba? Napaka-chismoso mo. Ikaw ang number 1 chismosong NBI. Pero mo, kung ano sasabihin mo sa mga bias na journalist, kaya kayo mga lecheng, ayoko magmura, mga anak ng teteng, punyemas, inutil na mga bias na reporter. Anong klase kayo? Lagi nila si Vic Lorenzo. Kaya pala, nakikita ko mostly everyday, Vic Lorenzo! Oh, ano nang status ni Francis Leo Marcos? Ayun, bida siya. Gusto mo maging bida pala. Vic Lorenzo, kung gusto mo maging bida, gagawin kitang artista. Man, I cannot believe this. I really cannot believe this. How you handle this process of this law. I cannot believe it. You know? This is a matter of how you trust the NBI. This is what you think, the National Bureau of Investigation.
This is the way you can trust them. Dahil may inggit, gagawan ka ng kaso. Dahil pangit ka, gagawan ka ng kaso. Hindi ka magandang lalaki, gagawan ka ng kaso. What kind of people are you guys? Sobrang inggit ninyo sa tao. Dahil ang tao ginagawa ay kabutihan. Hahanapan nyo siya ng butas para siya ay malibing ng buhay. Huwag naman ganon. Lumabang kayo ng parehas. Lumabang kayo ng parehas. Wala kayong puso. Dahil ang puso ninyo ay nasa impyerno. Ang puso ni Mr. Francis Leo Marcos ay bilang makatao tumutulong sa mamamayang Pilipino. Like I told you again, I have nothing to do with this person, but I see as a good Samaritan with his advocacy to help the needy. That's the only thing I see from Mr. Leo Marcos. And I have nothing to do whatever he has done in his life in the past. Nothing. Intindihin nyo yun. Tapos isisisi yung mga passport, uulitin ko pa ba uli? Ha? Panoorin nyo yung last video ko. What is the passport process to? And what is this human trafficking all about? Man, I cannot believe that there is chismosong NBI dyan sa Pilipinas, National Bureau of Investigation, calling all the bias reporter. What is the status of Francis Leo Marcos? Yung isa dyan, persilapid tatawaging mukhang kabayo, ikaw na may mukhang aso. So, walang ganyanan. Ako ang tawagan yung mukhang kabayo, sisipain ko kayo. Mga inutil kayo, anak ng teteng punyemas. Yan, isang ako sa yan. Chismoso ka, Mr. Vic Lorenzo. I cannot respect the person who cannot be respected. You know? Hindi ko pwedeng marespeto hindi ka-respeto. Saka yung J.R. Balico, mag-ingat ka, kaibigan. Dahil tao ka din lang na pwedeng mamatay. Hindi lahat ng oras ay oras mo. May oras ka rin darating sa iyong buhay. Kaya tandaan mo yan, kaibigan. Huwag kang ganyan sa iyong kapwa-tao. Hindi ka nilamangan ni Mr. Francis Leo Marcos. Walang panlalamang na ginawa siya sa iyo. Kaya huwag mong idamay kung sino man. Kaya kung gusto mo mandamay, ako idamay mo. Nandito ako, puntahan mo ako dito. Hindi ako naghahamon ng away, pero susubukan ko na ako'y imbitahin kita, pumunta ka rito. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo. Patunayan mo na ikaw talaga isang lalaki. Kung ano-ano kinakaso nyo kay Mr. Francis Leo Marcos, ay hindi ko lang maintindihan din yung mga legal counsel ni Francis Leo Marcos. Puro takot siguro. Pero ako, wala akong kinatatakutan. Dahil ang aking sinasabi at ang aking nakikita, ang aking imumungkahi, ay kung ano lang ang aking naalisa, kung ano na sa aking isipan. Kaya kayo, mga walang puso, mga puso nyo na sa impyerno, hindi kayo makatao, sana'y tanggapin kayo sa purgatorio. Kahit hindi sa langit, sa purgatorio man lamang. Man, I just can't believe this. Sasabihin ko ulit, ipakukulong ko ang sarili ko. Ilabas ninyo yung taong nyo dahil sa may kakayanan na ipaglaban ang kanyang karapatan. Hindi nyo kinokondena. Ikaw, Vic Lorenzo, chismis mo ako. Kahit sino dyan, mga bias na reporter, mga chismoso kayo. Mga inutil kayo. Dahil, bakit hindi ko kayo tatawaging inutil? Dahil ang inyong mga sinasabi ay hindi katotohanan. Puro bias kayo, one-sided. Kaya magsitigil kayo.
Magbigay kayo ng magandang balita kung ating mga panahon ngayon na COVID-19, kung ating mga mamamayan ay nasa ayos na katayuan, meron silang kinakain, at kung yung mga mahihirap ay nangangailangan ng tulong, ay tulungan ninyo kayong mga mayayaman. Revenge hate ba yon? Inciting to sedition ba yon? Inciting to sedition ba yon? To ask someone of the rich people to help our kababayan. Inciting to sedition yon. Basahin mo, what is the inciting to sedition in social class? Man, I just can't believe this. I really cannot believe you. You degrade yourself as the NBI. You are the chismoso gossip. Kaya pala gustong-gusto mong ma-interview sa lahat ng mga bias na reporter. Huwag kayo magpa-interview kung sasabihin nyo may walang katotohanan. Nagpapa-interview kayo eh. Ikaw, imbestigahan ko. Man. Kaya kung sino man na nasa likod ni Francis Leo Marcos na gumawa nito sa kanya, eh sana ay pagpalain kayo ng Panginoon at sana naman ay maging makatao kayo. Hello, Annie. Annie, good morning, good morning. Good morning, Annie, good morning. Good morning, Ichitaya from Japan. Good morning, Annie. Good morning, everyone. Kaya sana naman yung mga supporters ni FLM, sabi ko nga sa inyo, just mangalap kayo ng mga information dahil kawawa naman yung tao. Hindi naman nila nilalagay sa tamang proseso yung pag-ano kay Mr. Francis Leo Marcos. I will not stop to admire Mr. Francis Leo Marcos because he has a good heart giving help to the people. Thank you, Ichi. Thank you, Mayhana. Thank you very much to each and every one of you. Oh. I lost it all. Thank you, Japan, Malaysia, Switzerland, to all the world, all Filipino, all OFW, thank you very much. To all the people there in the Philippines watching, thank you so much and God bless you all. Hopefully, I'm only hoping to the fairness of individual to be fair. At saka yung mga kritiko ni Mr. Francis Leo Marcos, magsitigil kayo dahil wala kayong karapatang mangialam sa buhay ng may buhay. Dahil ang buhay ni Mr. Francis Leo Marcos ay sarili niyang buhay. At kung ano man ang kanyang kasalanan sa batas ay kanyang pananagutan kung siya'y napatunayan, nagkasala sa batas. Pero kung meron dyan mga chismosong NBI, ay hindi pwedeng mapatunayan dahil sila'y kinokondina kung anong dapat lamang na gawin sa isang taong nasasakdal, ay pwede nila na lang yurak-yurakan ang dignidad at integridad ng isang taong walang kalaban-laban. Kaya mga anak ng teteng, punyemas kayo, inutil kayo, dinigrade ninyo ang pagkatao ninyo. Kaya ako, nandirito ako para lamang gusto ko ipaglaban ang karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay may katuwiran kahit sino. Huwag ninyong payurakan ang inyong integridad at dignidad. Kung sino man, kahit kayo'y mayayaman, wala akong pakialam. Kahit pa kayo'y bilyonaryo. Dahil pag kayo'y namatay, parehas din ko kayo na mamamatay. Kayo'y may oras sa ngayon, pero pag kayo'y namatay, sana hari na manawari ang inyong kaluluway makaakyat sa langit, huwag sa impyerno. Kaya hindi ko kayo maintindihan, kaya pala ganito nagkakagulo-kagulo sa pangalan Francis Leo Marcos. Ang mga tao nagkakagulo-kagulo. Dahil mga maling proseso. Akalain mo, isa confidential, kahit pang isang tao, is confidential yan eh. Confidential kung ano ikakaso nyo sa kanya. Ngayon, i-broadcast nyo sa radyo. That's bullshit. Di ba? Bakit nyo ba i-broadcast sa radyo? Nasa inyo ng kustodiya yan. Dahil gusto mo maging bida, Mr. Vic Lorenzo? Gusto mo maging bida, na chismoso ka. Isa kang chismoso. Pinangangalap mo ang balitang walang katotohanan.
ay tuwan-tuwa naman itong mga reporter na bias. Mga madadaldal na reporter. Alamin nyo muna ang punot dulo bago kayo makipag-interview kahit kanino man. Dahil mga bias kayo. I hate bias. Di ba? Hindi kayo huwag kayong dyan dahil kumikita kayo sa pangalan Francis Leo Marcos, lalo na yung mga reporter na may YouTube. Dahil kumikita kayo. Dahil ang dami nagla-like, ang dami nakikinig, ang dami nagsusubscribe. Hindi ako YouTuber. Meron ako YouTube sa aking TV station. Pero sarado na yon, masa YouTube pa rin yon. Salamat, Ani. Salamat. Kaya, wag naman ninyong pinuputulan nyo na ng ulo yung tao. Kaya, nakakaawa si Mr. Francis Leo Marcos. Ako'y humahanga sa kanyang kabutihan sa gitna ng pandemya na siya'y nakatulong na ibsan ng kahirapan ang mga nangangailangan. Kahit isang butil na bigas ang kanyang naidulot at naibigay, at least, siya ay may naitulong. Hindi katulad mo, Vic Lorenzo, Chief Cyber Unit ng NBI. Isa kang chismoso. Saka yung JR Balico, mag-ingat ka, kaibigan. Ang buhay mo ay may hangganan. Mag-ingat ka, JR Balico. Ang buhay mo ay may hangganan. Hindi nating alam kung hanggang bukas o kailan pa man. Mag-ingat ka. Pinag-iingat lang kita, Mr. JR Balico. Ingatan mo yung buhay mo. Dahil ang buhay lahat ng tao ay may hangganan. JR Balico, ulitin ko uli, mag-ingat ka dyan. Dahil ang buhay ay may hangganan. Sana ay hindi bukas. Sana ay kung kailanman, ang buhay ay may hangganan. Huwag kayong napakataas. Maging pantay kayo. Huwag kayong magmataas sa kapwa ninyo. Dahil hindi yan tinatanggap sa langit ang mga mapagmataas. Maging pantay kayo, tumingin kayo sa inyong kapwa, parehas. Huwag niyong laitin ang isang tao dahil hindi kayo karapat-dapat tauhin kung kayo manlalait. Sinasabihan ko ang totoo na chismoso, si Vic Lorenzo, dahil nagpapa-interview ka, that is a confidential information na nasa kustodiya ninyo, na NBI. Bakit ipagkakalat mo? Tuwan-tuwa naman yung mga bias na reporter. Mga inutil, anak ng teteng punyemas. Man, I just really cannot believe this. This is a ridiculous case of Mr. Francis Leo Marcos. Mga tao nagbabatuhan, nag-aaway. Dahil kay Francis Leo Marcos na may ginawang kabutihan. Kung ano man ang kasama ang kanyang ginawa, pabayaan ng husgado ang maghukom. Kung ano man ang hatol ng hukuman, siya ang masusunod. Hindi ikaw, hindi ako. Kaya kayo magsitigil. Lalo ka na, JR Balico dyan sa France. Wala kang proper documents. Hindi ka nakalagay sa database ng Consulate ng Pilipinas. Kaya mag-ingat ka. Ang buhay ay may hangganan, Mr. JR Balico. At sino man ang bumabatikos kay Mr. Francis Leo Marcos, mag-ingat kayo dahil ang buhay nyo ay may hangganan. Ang buhay ninyo ay may katapusan. Ang buhay nyo hindi nakakasigurado kung hanggang kailan. Mabuhay tayo sa ngayong araw na to. Bukas ay bagong pag-asa. Ngayong araw na ito ay dapat tayo magkaisa. Hindi tayo nag-aaway. Pero sinasabihan kita, kaibigan JR Balico, mag-ingat ka. Ang buhay ay may hangganan. Kahit sino diyan, mag-ingat kayo. Dala ko ang bayag ko kahit saan ako pumunta. Yung mga na chismoso at mga bias, ang mga reporter na one-sided lamang. Dahil iyan ay aking mungkahi, opinyon ko yan. Dahil yan ang nakikita ko sa katotohanan. Nakakasawa. Puro na lang Vic Lorenzo ang ini-interview. Na puro namang mali ang sinasabi. Oh, daw. What is the word of daw? Man. Hindi ka karapat-dapat na maging NBI, hindi ka karapat-dapat maging Cyber Unit, Crime Unit. Dahil chismoso ka.
Hindi kita hinahamon. Ito'y opinyon ko lamang, isang mungkahi kung anong nakikita ko sa aking pag-aanalisa na iyong pinapakita sa buong mundo. Dahil naririnig kita sa mga pag-interview mo dito sa mga bias na reporter. Ito naman mga bias na reporter nakikinig na wala naman kayong kaalam-alam kung ano talaga nasa likod ng mga pangyayaring ito sa pagkatao ni Mr. Francis Leo Marcos. Sino ba kayo para maghatol sa isang tao hindi pa naman napatunayan sa hukuman kung ano ang katotohanan? Ilaban ang katuwiran, ipaglamad ang karapatang pantao. Lahat tayo ay may karapatan. At kung yan ay karapatan ninyo, manlait ang inyong kapwa, hindi ko kayo papanigan. Dahil kung kayo manlalait lang ng inyong kapwa, yan ay isa ring kasamaan. Dahil nakakasakit kayo ng damdamin ng inyong kapwa-tao, hindi maganda yan. Isipin ninyo, mabuti muna ang inyong isipin bago kasamaan. Huwag kayo mag-isip ng masama sa inyong kapwa-tao dahil walang idudulot na maganda sa inyong buhay. Tandaan nyo sa araw-araw na kayo nabubuhay, kapag kayo may ginawang mabuti, bibigyan kayo ng magandang bagong pag-asa sa inyong buhay. Ligaya at grasya ng Panginoon. Puro kayo inggit. Hindi maganda yung naiinggit dahil ang pag-inggit sa inyong kaibuturan na inyong puso, ikamamatay ninyo yan. Sa sobrang inggit ninyo, baka kayo atakihin kayo sa puso. Hindi ho maganda yung mga ginagawa. Lalo ka na, ulitin ko ulit, si Manuel. Huwag niyong ilagay sa inyong puot na damdamin ang galit, inggit sa inyong kapwa-tao. Dahil hindi po tayo magiging isang tao kung kayo po ay merong inggit at puot sa inyong kapwa. Mahirap po mabuhay ng ganyan. Ang akin lang po ay isang katuwiran ng isang taong mamamayan. Ipaglaban ang karapat-dapat. Huwag kang gumawa ng masama upang hindi ikaw mahusgahan. Kung ano man ang kasamaan, meron po tayong proseso ng hukuman. Kung ikaw po'y nahatulan, pagsisihan mo at iyong pagbayaran. Pero kung wala pang hatol ang hukuman, huwag po tayong maghusga, hindi ako, hindi kayo. Kaya kung sino man ang mga kritiko ni Francis Leo Marcos, hindi siya public enemy number 1. The case of Mr. Francis Leo Marcos is a simple case, pinabigat lang nila dahil galit sila kay Francis Leo Marcos. Huwag natin pairalin ang ating pagkatao na komo kayo ay mayaman, pwede nyo nang yurak-yurakan ang isang taong mahirap na katulad ko. Huwag naman ganon, lumabang kayo ng parehas. Sasabihan nyo pa sa akin, ako isang bala lamang. Isang bala, baka kakainin ko lang yung bala nyo. Ang anting-anting ko, puso ko, maka-Diyos, maka-tao. Kaya hindi ako tinatablan ng bala. Anumang klaseng bala ibato nyo sa akin, wala akong pakialam. Kung sino man ang may galit sa akin, karapatan nyo yan. Pero mag-isip muna kayo. Ang buhay natin ay may hangganan. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa mga nag-message sa akin ng masama. Maraming salamat sa mga nag-message sa akin ng mabuti. Sana ipagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pero sa ngayong araw na ito, linggo dito, linggo ng Mayo 31. Nalilito tuloy ako. Kaya sana naman i-analyze ninyo inciting to sedition in social class. Ulitin ko ulit. Chismoso ka, NBI. Vic Lorenzo, chismoso ka. Papa-interview ka sa mga bias na reporter. Natuwan-tuwa. Natuwan-tuwa. Kalangan nila, nanalo na sila. Re-respetuhin ko kayo kung tama lang ang pamamalakad ninyo. Pero kung mali, bullshit kayo. Di ba?
Alright, magandang umaga sa inyo lahat. At sana naman magandang kalagayan ng inyong mga buhay. Kahit saan mo kayo naroroon, lalo na mga OFW. Magandang araw sa inyong lahat. At sana pagpalain kayo ng mahal na Panginoon kung ano man ang inyong ginagawa at makatanggap kayo ng ligaya sa buhay. Pagmamahal ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sana naman iligtas kayo sa COVID at mag-ingat kayo. Dahil ang COVID ay isang kamatayan ng hatol kapag kayo naglapuan ng COVID respiratory infection. Kaya kayo mag-iingat mga kaibigan. Lagi kong payo, maging mabait tayo sa ating kapwa-tao. Huwag po tayo manlaman ng ating kapwa-tao. Dahil ang buhay ay may hangganan, hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kahit po tayo mabuhay ng matagal dito sa mundo, 100 taon, isa rin pong napakaikling panahon. Kaya kung tayo magmamahala, magbigayan, yan po ang dapat kailangan. Huwag po tayo magbatuhan. Dahil galit ako sa mga taong inggitero, chismoso, bias. Magbigay kayo ng tamang balita sa ating mamamayan. Tumulong kayo sa mga nangangailangan na walang pag-iimbot, na hingi ng kapalit. Francis Leo Marcos, once again, I admire your advocacy, helping the needy. I pray to God that you will be free. For you to continue your advocacy, helping the needy, helping the community. You are one of the amazing men that I have known at this pandemic crisis, COVID-19. You are my hero in my mind, no matter what, because you have done such heroism helping the community, because all the rich people cannot do so. I don't hate rich people and I don't care. You are rich, I am poor. But don't step my head down, because that is not fair. Because when you step my head down, you are not a person, you are a demon, you are an evil. Be fair, equal. Ipaglaban ang karapatang pantao. Maging parehas tayo. Tanggalin ang inggit sa inyong puso. Yun lang po ang masasabi ko at sana naman po ay naiintindihan ng bawat isa. Ako po labis na nagpapasalamat sa mga nakakaunawa at kung hindi nyo naman po ako naiintindihan o naunawaan, wala po akong magagawa. Akin lang pong isinasambulat, iminumungkahi ang aking opinyon at kung yan man po ay masama, ako'y nakatama, tamaan man. Kung kayo nagagalit, wala akong pakialam. Magalit na kayo kung magalit. Dahil katotohanan, isa kang chismoso. Mga bias na reporter. Kaya pala si Vic Lorenzo lang inyong ini-interview. Dahil silang ang chismosong kilala nyo. Maraming salamat mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana naman ikaw, J.R. Balico, magbago ka ng iyong kaisipan. Sinasabihan kita, ang buhay ay may hangganan. Hindi mo alam ang bukas. J.R. Balico, ako si David Ilagan. Ang mensahe mo, tatanggapin ko. May Facebook Live ako, hindi ako nagtatago sa ibang pangalan. Wala akong not just me. Alright, yun na lang po ang aking masasabi at magandang umaga po Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaglingkod, tagapagbalita ng aking mungkahi sa aking kaisipan. Maraming pong salamat sa inyo. Sana po kayong lahat ay pagpalain at wag po kayong magsasawa magdasal, humingi ng tawad kung kayo nagkasala sa inyong kapwa at sa Panginoon. Magandang umaga po. Maraming salamat po. So long, David Ilagan.